Eh kada pares, chicheke siya ng chicheke kahit wala siyang alam, walang kota oh. O kaya ka merong 1 box para meron ka man lang ginawa sa cheque mo. Para kang nagbenta ng 1 box o nagbumili ng 1 box, at least may effort kang ginawa. Kano po isang box? 7,799. Yan lang naman ang kailangan mo magawa, automatic kasali ka na. Ngayon, pag kasali ka na, mag-i-invite ka na. Tama po ba? Ang sekreto ng pag-invite, eto, wag nyo sabihing may bayad na 7,799. Matakot yan. Sabihin mo may bayad na 7,799, 10 taon na hindi pa kayo nagkikita. Ang mahal mo mag-invite. Tama. Pangalawa, wag mo sabihin nag-invite ng tao. Kala, illegal recruiter tayo. Pangatlo, wag nyo sabihin yung salitang networking. Maraming napaso, lalo walang product. Ang tawag sa negosyo natin, yung multi-level marketing. Yung MLM na yan, tinuturo yan sa US, sa Harvard. Ngayon, sa LaSalle, tsaka sa Ateneo. Bagong sistema yan o paraan ng pagbebenta. Tandaan mo, dahil marketing, may minamarket. Pag walang minamarket, scam, pyramiding, yun yung bawal. Bagong paraan ng pagbebenta ng produkto. Dati ang uso, may kutsara ako, may manok ka, palit tayo. Yun po yung barter. Nauso direct selling. Avon, Sara Lee, mga ganon. Nauso ang billboard. Nauso TV. Ngayon ang uso, MLM. Bagong paraan ng pagbebenta. Kaysa pahawakan namin kay Chris Aquino. Hawakan niya, bayaran mo 20 million, di naman umiinom. Tapos ang masakit, sa 20 million siya lang mag-isa kumita. Isipin mo, kung yung 20 million hatiin sa ating lahat, o di ba lahat tayo masaya, o yan yung MLM. Maliwanag po ba? Yun yung bagong sistema ng pagbebenta. Okay? Ngayon, kung kayo po nainganyo sa negosyo namin, hingi lang po kayo ng application form sa nag-invite sa inyo. 2 kopya po ito. Isang puti, isang green, sulat ka bakat sa likod. Carbonized po siya. At kung magpipil up kayo, doon po sa loob ng boxes. Meron dyan surname, first name, middle name, buuin nyo po yung middle name. At meron po dyan gender. Ang gender, ibig sabihin yan yung sex. Ang sex naman po, yan po yung male or female. Maliwanag po ba? Kinokorek ko, lagi kasing maraming namamali sa sex. Eh kanina lang, bago ako mag-talk, may nakita ko, fill up ng fill up. Ang nakalagay sa sex, mali. Bakit? Ang nakalagay sa sex niya, 3 times a day. Takaw. Kaya nyo yun, ma'am? Hindi. Ikaw, sir, kaya mo? Di ba? O, meron pa ako nabasa, nakalagay sa sex, everyday. Anong kang everyday? Addict ka ba? Meron naman ako nabasa, naawa ako. Bakit? Ang laki pa ng sulat, nakalagay sa sex. No more. Wala na raw. Umamin, di ba? Tibay. Hoy, linawin ko, male or female, ha? Maliwanag po ba? O ngayon, balik ko tayo. Bago tayo matapos, kwentuhan ko lang kayo. Maikli lang po ito. Merong bata, 5 taon. Meron lolo, 70 taon. Mag-apo, maglolo. Yung maglolo, lagi nagkukulitan. Madalas, naiisa ng lolo apo niya. Minsan isang araw, yung maglolo naglalakad sa park. Malayo pa lang sa park, yung bata may nakitang ibon. Alam nyo, nung nakita ng bata ibon, hinabol niya at pinilit niyang mahuli. Alam nyo, nung nahuli ng bata ibon, biglang may naglaro sa isip ng bata. Sabi ng bata, lagot kang lolo ka ngayon? Lagi mo akong naiisan lolo, ngayon babawi ako lolo, iisan din kita. Yun ang nasa isip ng bata. Alam nyo ginawa ng bata? Lumapit kay lolo, sabi niya, lolo, meron po akong nahuling ibon sa kamay ko. Ngayon, lolo, ilalagay ko po sa likod ko. Ngayon, lolo, hulaan nyo po kung patay o buhay yung ibon. Yun ang tanong ng bata. Ang bilis sumagot, lolo. Alam nyo, sabi ni lolo, alam mo, apo, lagi kitang naiisan. Pero ngayong araw, hindi kita kayang isan. Bakit, apo? Eh, hindi ko naman alam iniisip mo eh. Bakit, apo? Pag sinabi ni lolong patay ang ibon, eh, nasa likod mo, hindi ko nakikita. Ilalabas mo lang yan, buhay ililipad. Talo na si lolo, naisahan mo na. Tama po ba? Pag sinabi naman ni lolo na buhay ang ibon, eh, nasa likod mo, hindi ko nakikita. Eh, di pipilipiti mo lang leeg niyan. Mamamatay. Pag namatay, papakita mo kay lolo, patay, naisama na naman si lolo. Kaya alam mo, apo, para lang magkaintindihan tayo, ito yung final na sagot ko sa iyo, apo. Alam mo, apo, wala sa kamay ko ang buhay ng ibon kung hindi na sa kamay mo. Bakit, apo? Pag sinabi kong patay, bubuhay mo para maisan mo ako. Tama po ba? Pag sinabi ko naman buhay, papatay mo para maisan mo ko. Kaya alam mo, apo, para magkaintindihan tayo, final na sagot ko sa iyo. Alam mo, apo, wala sa kamay ko ang buhay ng ibon kung hindi na sa kamay mo. Ano tema ng kwento ko? Ikli lang nun. Ito tema nun. Wala po sa ganda ng product, kahit gaano kabisa o kaganda ang Jinga Diyos, kung mahal mo soft drinks mo, hindi ka namin mapipilit. Wala rin po sa ganda ng sistema ng kitaan. Kahit gaano kalalaki kitaan, maraming yumaman dito. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka namin mapipilit. Bakit? Ito kasing pinaliwanag ko, yan yung ibon. Yang ibon na yan, ikaw bahala kung papatayin o bubuhayin nyo. Maliwanag po ba? Kapag binuhay nyo, magtulong tayo. Mag-i-invite ka lang, kami magdaldal pag sumali sa'yo. Ganun lang kasimple. Pag di ka naman nainganyo, okay lang. Bakit? Tandaan mo, isa ka lang sa 96 million Pilipino sa Pilipinas. Bilyon ng tao sa mundo. Hindi ka man maingganyo, ang dami paraming mapapa-oo kahit di ka sumali. Maliwanag po ba?
Sanay kami sa ganitong sistema ng negosyo. Kaya namin magpalago ng network, ng magparami ng tao. Sanay kami at kilala kami sa ganitong industriya. Kaya sayang kung di ka maniwala, kami kukuha ng kakilala nyo. At pag naengganyo ka na, naubos na namin kakilala mo, wala ka rin ma-invite kung ikaw patumpik-tumpik. Maliwanag po ba? Kaya ngayon, ikaw bahala kung yung ibon papatay na bubuhayin nyo. Maliwanag po ba? Maliwanag ba, ma'am? O bago ho tayo matapos, huling tanong sa'yo, ma'am. Okay lang ho ba, ma'am? Okay lang, bait ni ma'am. Eto huling tanong ko sa'yo, ma'am. Ikaw ba, ma'am, nakahawak na ng ibon? Yes, very good. Kasi kanina pa ako ibon ng ibon, di ba? Nalilito ako, nahirapan ako. Ang tanong ko ulit, ma'am, kung kayo po ay nakahawak na ng ibon. Ay, oh, very good. Anong kulay, ma'am? Di ba yung mga ibon may mga kulay-kulay? May brown, may puti, may itim, may dilaw, may violet. Anong kulay ng ibon na hawakan nyo, ma'am? Yeah, brown. Grabe, Pinoy. Ikaw, ma'am, nakahawak ka na ng ibon? Ay, oh, very good. Anong kulay, ma'am? Kanyang brown, no? Sa'yo, ma'am, anong kulay? Hindi, ma'am, wag ka na mahiya. Umawa ka na nga eh. Anong kulay, ma'am? Ma'am? Anong kulay, ma'am? Ay, brown din, grabe. Ikaw, ma'am, nakahawak na ng ibon, yung nakapula. Nakahawak ka na ng ibon. Ay, very good. Anong kulay, ma'am? Ay, puti, grabe, kano. Ito, sir, tawa ng tawa. Ikaw, sir, matanong kita, may ibon ka rin ba, sir? Alam nyo, pag walang ibon, rustom yan. May ibon ka, sir, wala? Meron, very good. Alam mo, sir, bigyan kita ng tip. Alam mo, sir, yung ibon mo, painumin mo yan ng Jinga Juice. Alam mo, sir, lalakas yan tumuka. Oh, natapang yan. Ba't ba kayo tumatawa? Galing ako ng ibang probinsya, sabi ko, kayo, ma'am, nakahawak na ba ng ibon? Sabi ng babae, oo. Sabi ko, anong klase, ma'am? Sabi niya, yung skinless. May ganun bang ibon, skinless? Paano naman makalipad yan? Walang balayboy. Di talon-talon lang yan. Kawawa naman yan. Balik ako sa'yo, sir. Yung ibon mo ba, skinless din? Mabuhok ka. Panglaban yung ibon niya, mabuhok, oh. Galing ako ibang probinsya, sabi ko, kayo, ma'am, nakahawak na ba ng ibon? Sabi ng babae, oo. Sabi ko, nung kulay, ma'am. Sabi niya, hindi ko nakita kasi gabi. Bakit may oras-oras pa ba ng hawak ng ibon? Ma'am, yung brown mo, ma'am, anong oras yung hawakan? Umagan, sarap. Hoy, linawin ko, nawawala tuloy tayo, ha? Ito yung ibon. Pag sumali ka, tulungan namin kayo. Pag hindi, okay lang, walang pilitan, ha? At isingit ko lang po, 7,500 katao pa lang ang kasali sa amin. Bawat isa dyan nagpito-pito. Kaya i-divide mo yan sa pito, konti. At linawin ko, 1 month and 3 weeks pa lang po kami. Bago pa lang ang kumpanya, pero marami nang kumikita ng malaki dito. 7,500 i-divide mo sa pito, konti lang yan. Alam nyo ba, meron kaming kumpanyang napalago, napaabot namin ng 1.5 milyong katao. May kumpanya kaming pinasukan, napaabot namin ng ganyang karami. Paano pa to? Konti. Ano ibig sabihin sa konti? Lamang ka dito, bagot. Sumali ka dito. Pagsali mo, may naunang 1.5 million. Di pagsali mo, yung 1.5 million, di mo na ma-invite. Nauna nga eh. Plus, sila pa yung kalaban mo mag-invite. Ang sakit nun. Kaya, di ba, ang dami mo sinasalihan, di ka kumikita. Bakit? Late ka sumali. Sa amin, bago. 1 month pa lang, sariwa, bago. At madalas na-i-invite ka, marami nang kilala. Ito naman yung panahon para ikaw ang makilala. Bakit? Ang konti pa ng kasali, oh. Sa konti na yan, isipin mo, mapalago ulit namin, umabot ng 1.5 million ulit ang sumali. Yan, nasa baba mo, ikaw nasa taas. Anong dahilan di kaya yaman? Kaya samantalay mo kasi bago. Lamang pagbago, tandaan nyo po lagi yan. Tama? At tingnan nyo po ito, bago tayo mag-iwaiwalay, tingnan nyo po ito. Kung eto nga, napalago namin ganyang karaming tao, hindi po amin yung kumpanya na yan. O paano pa yung amin? Anong dahilan din namin palaguin yan? Kung eto nga, nakipaglaban kami ng patayan para lumaki lang ang network at check-in namin paano pa yung Jinga Diyos amin? Anong dahilan din namin paputukin to? Tama? Kung dito nga, nakikipagpatayan kami, hindi naman amin yung kumpanya lalo amin, makipagpatayan kami. Sabayan mo na kasi ang eroplano po ng Jinga Diyos palipad na. Pag kami lumipad, napagsaran ka, lahat lang nakasakay sa loob, yun ang yayaman. Yun lang naniwala. Kung ikaw ay napagsaran, nasa labas ka, hindi ka sumakay, sorry, hindi ka namin kasama sa pag-asenso. Kaya, samantalahin mo, bago at sariwa po yung kumpanya. Maliwanag po ba? Maliwanag. So ngayon, kayo bahala kung sasali po kayo o hindi. Ganun lang po kasimple. Bago po ako matapos, meron lang akong tawagin, ito bata. Etong bata na to, 22 years old, taga-Bataan pa. Pag nasa Davao ako, nakikita ko sa Davao, sa ibang lugar ako, andun din. Alam nyo, ang sipag. Alam mo, nakailang daang libo na. Para makilala nyo, welcome natin si Mark. Mark, pasuyot. Taga-Bataan, sa UP Los Baños nag-aaral po. Biray mo, opposite, na side po. Tapos dito, nagnenegosyo,
Ito po, awa ng Diyos, ang laki na ho ng kinikita niya. Meron siyang cheque isa, 89,000 isang linggo. Una niyang cheque, 26 o 28. O palakpakan natin si Mark. Hello. Magandang gabi po. Naantok na po kayo? Ako din po eh. Pare-pareho lang po tayong inaantok pero kamusta po ang sweldo nyo sa sweldo ko? Hindi. Ito po yan po yung senyales na kumikita na kayo ng malaki. Okay? Kasi sa labas, di ba napapagod din kayo? Napupuyat din kayo, nalalate din kayo ng pag-uwi. Tama? O dito po sa ginagawa namin ngayon, marami pong dealers na napapagod din, napupuyat din, pero okay lang, malaki po ang balik sa amin. So kwento lang po ako ng maikli-maikli lang. Mark Malyari po ang pangalan ko, Tubong Bataan po. Okay, estudyante po ako ng UP. Ang kurso ko pa Food Technology. Nung nasa Los Baños po ako, inaaral namin kung paano po ginagawa yung pagkain, kung anong mikrobyo po yung tumutubo doon. So basically, itinuturo pala sa eskwelahan kung paano nabubuo itong gantong produkto. Kaya lang, meron pong isang bagay sa eskwela nang hindi itinuturo. Ano po kaya yon? Yung kumita ng malaki, yung yumaman, yung shortcut sa pagyaman. Kasi sa economics, turo lang dyan, supply-demand. Tama? Hindi ituturo sa'yo kung paano kayo yumaman na mabilis. Sa management, ituturo kung paano mo i-handle ang negosyo, kaya lang hindi ituturo ang pagyaman na mabilis. Kasi kung iyan na ituro, malamang wala ka dito. Lahat tayo nasa labas, kumikita ng malaki. Okay? So, yun po yung ginagawa namin sa eskwelahan. Kasi doon, di ba, ang turo sa'yo, aral ka mabuti, pagka-graduate, hanap ng magandang trabaho. Kaya lang po, hindi po yun yung realidad ng buhay. Talagang magsisikap ka. So that was 4 years ago, pinaghihinto po ako mag-aral no magulang ko. Sabi niya, nak, hinto ka ng pag-aaral kasi walang-wala na tayo. May sakit ako, may sakit kapatid mo, hindi ka namin kayang pag-aralin. So sabi ko naman, dahil ako mabait na bata, sabi ko, sige, maghinto ako, kaya lang, mabigyan mo ko ng 1 linggo, babaguhin ko yung buhay natin. Okay? So yung 1 linggo po na iyon, yun yung 1 linggo na naghanap ako ng opportunity na katulad nito. May nakita akong gantong sistema ng negosyo, doon po ako nanggaling sa ibang company. Kumita rin naman, kaya lang nakakatuwa po, yung kinikita ko po doon, nakuha ko dito ng sobrang liit na time lang. So dito po sa ginagawa namin ni Sir Gary, sabi nga ni Sir, minsan nakikita niya ako sa Davao, sa Baguio, kung saan-saan. Ito po kasi ginagawa ko lamang na pa-part-time noon, nung estudyante ako. So ngayon po na medyo nakakaluwag na ako sa time, nag-focus na ako dito, lumipat na po ako ng UP Diliman, nag-multimedia po ako doon. Ang mga kaklase ko na po, mga politiko, mga artista. So ang ginagawa po namin, kukuha lang ako ng babasahin sa eskwelahan. Ngayon, ang exam po namin online. So nasa sa akin na po yung kung kailan ko gusto pumasok para po makapag-focus ako dito sa ginagawa ko. Kasi ang punto ko naman, mas madali pong mag-aral kung ikaw may pera. Tama? Anong gawin mo? Anong gusto mong gawin para ano mang gusto mong bilhin para masustentuhan mo yung pag-aaral mo? Dire-diretso na yan basta ikaw may pera ka. Tama? So ito po, 7 linggo po namin pinagtatrabahuhan kasama yung family ko. Hindi ko po ito nagawa ng ako lang. Lilinawin ko po ha, hindi ko to nagawa ng ako lang. Nakipagtulungan po ako sa nanay at tatay ko kasi ang turo, kuha ka ng 2 kakilalang masipag. Tama? May masipag po. Kaya lang, ang masipag yung nanay at tatay ko. So, kinuha ko sila, kaliwa kanan ko, nagparami. Yung 1 linggo ko po rito, 28,500. Pwede na po ba? Pwede na po ito. 21 years old po ako nung kinita ko to. Ang sweldo ko lamang po noon nung nag-call center ako, 12,000 to 15,000. Pero never kong kinita ng 1 linggo ang 28,500. Unang linggo pa po ito. Sumunod na linggo po, dahil linggo-linggo ang sweldo rito, sumunod na linggo, 24,000 po. 2 linggo ko po, kulang-kulang 50,000. Anong punto ko? Itong 50,000 po na ito, sweldo po ito ng supervisor na maghahanap buhay ng 1 o 2 buwan. Pero ako, hindi pa ako graduate, estudyante ako, hindi ako supervisor. Ito lamang po ang pinagkakaabalahan ko, pero nakukuha ko po yung sinusweldo nila ng 2 linggo lamang. So ito po ang natitipid namin dito, time. Na kung ikaw, supervisor ka, bago mo maabot yan, dekada ang aabutin, 2 hanggang 3 bago ka maging supervisor. Kami po wala pang 2 linggo, promoted agad ang sweldo. Kaya lang, sige, sabihin na nating supervisor ka ngayon. Ang sweldo mo, 10, 15, or 20,000.
Hanggang diyan ka na lamang. Anong tumbling ang gawin mo, anong pagod ang gawin mo, hanggang diyan ka na lamang. Bakit? Empleyado ka eh. Tama? Ipagtimpla mo man ng kape ang supervisor mo, hanggang diyan ka na lang. Kaya lang dito sabi ko nga, napapagod kami, napupuyat lang din naman kami, namamaos kami. Pero yung pagod, puyat na ginagawa namin, malaki ang kapalit. Isang linggo po, 89,500. Malaki po ito. Takpan ko yung 8, 9, 5 isang linggo, pwedeng-pwede na. Eh, dinagdagan pa nga ng 80 eh. Tama? Dagdagan mo lang to ng 500, 90,000 na to. 3 linggo ko po, 150,000. Sweldo ng OFW sa Libya na nagpapakahirap. Lumalaban sa gera, papauwi ng Pilipinas. Pero ako, malaki ang kita ko, kasama ko pamilya ko. Simpleng-simple po ang ginagawa namin. Okay? Dahil ito negosyo, bababa, okay lamang. 26,500 sumunod na linggo. Hindi na po masama yan. Bakit? 26,500 yan. Kahit maglakad ka sa EDSA, hindi mo mapupulot yan. Okay? Kaya lang po dito sa abinga namin, kapag pala nakakahawa ka na ng medyo malaki at biglang lumiit, manghihina ka. Pero bago ka manghina, dapat lakasan mo liloob mo. Bakit? Sunod na linggo, 43,500 na naman. Umaangat. Nag-birthday po ako sa Davao kasi ang nakakatuwa dito, sabi ko, dapat pagdating ko ng 21, makapag-travel ako, makasakay ako ng eroplano. Mismong birthday ko po, nagpunta po ako ng Davao, nakasakay ako eroplano. Pero ang good news, birthday po sa akin ng Jinga, 67,000. O, anong araw po ngayon? Sabado. Kahapon, ang aga ko gumising. Sabi ko, ma, Biyernes na naman, check day na naman. Kaya po, pinakauna po kami kahapon dito eh. Hindi pa po bukas ang opisina, nakapila na kami dyan. Bakit? Ang sweldo po namin, 69,500. Tingnan natin ha. Sa 7 linggong trabaho po, lumalabas po na ang kinita namin 350,000. Ganyan po kaganda ang ginagawa namin na kahit ako taga Bataan, gagawin ko magbalikan Bataan, Maynila, okay lang. Alam niyo po ha, para po doon sa mga nagsasabi na hindi nila to kayang gawin, na malayo raw ang opisina sa bahay nila, i-challenge ko kayo. Ako, umuwi ako alas 12, nagsasara ang opisina alas 12, 3 oras ang biyahe hanggang Bataan, darating ako alas 3, makakatulog ako alas 4, gigising ka akong alas 7, luluwas na naman ako Maynila. Ilang oras po ang tulog ko? 4 na oras lamang. Kaya lang ikaw, napapagod ka, napupuyat ka sa labas, magkanong kinikita mo? Busy ka. Busy lang din naman ako. Pero magkanong halaga ang pinagkakabisihan mo? 12,000? 15,000? Kung kontento ka na dyan, tanungin mo ang pamilya mo. Tanungin mo anak mo, kontento ka na ba sa 12,000 anak? Hindi po. Ang punto ko po rito, tayong mga bata gawin natin. Tayo ang malakas, tayo ang masipag. Okay? May kakayahan tayo kumpara sa iba eh. Sabi ko nga doon sa mga bata na kausap ko kanina, tayo dapat ang gumagawa nito. Kasi pagtagal ng panahon, pamilya natin ang makikinabang dito. Pero doon naman po sa mga may edad na huwag kayong mawala ng pag-asa. Mas dapat nyo tong gawin. Bakit? Di ba? Hindi mo na ibigay ang gusto ng pamilya mo dati o ngayon mo gawin. Na bago ka mamatay kaysa iyakan ka ng pamilya mo pag nawala ka, ibigay mo na yung gusto nila. Kasi pag nawala ka, iiyak sila, tama? Bakit sila umiiyak, ma'am? Sa tingin nyo po? Malaki gastos eh. Magkano kabaong, magkano palibing, mauutang pa. Tama? O maganda rito, may maiiwan ka sa kanila, kaya hatawin mo to. Ito pong ginagalawan naming mundo para sa lahat. Tinanong ka ba ng guard pagpasok mo, ma'am, anong trabaho nyo? Ma'am, magkano sweldo mo? Hindi, di ba? Inupo ka dyan, pantay-pantay tayo. Ang tanging paglalabanan lang natin dito, pataasan ng pangarap. Meron po dito kumikita 100,000 isang linggo. Ang kita ko malayong-malayo pa sa kinikita nila. Pero sabi ko nga, pataasan na lang tayo ng pangarap. Na kung kaya mong mamili ng sasakyan, sige, sisikapin ko, bibiling ko yung daan. Na kung kaya mong mamili ng barko, sige, sisikapin ko, bibilhin ko yung dagat. Bakit? Kung may sasakyan ka, kung may barko ka, wala ka namang daan, wala ka namang dagat, manghihiram ka lang din naman sa akin eh. Tama? O dito po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung ako, bata, nagawa ko, what more pa kayo? Okay? So parang wala pong natutuwa sa sinabi ko. Ngayon, ano po ang problema? Isa lang naman po ang umiikot sa atin. Problema 7799.
Tama? Alam ko gustong-gusto nyo tong ipinapaliwanag nung may-ari. Kaso ang problema 7799, tanungin nyo na lang po yung sarili nyo. Ilang taon na ako, bakit problema ko pa rin ang 7799? Na pag ako nag-birthday sa susunod na taon, hindi ko to ginawa na paraan, 7799 pa rin naman ang problema ko, di ba? So ako po, bata pa lang, ginawa na namin ng paraan ng 7799. Nakakatuwa, magpapasko po, masaya ang pamilya ko. Ikaw, kamusta pamilya mo? O yun lamang po yung iiwan kong tanong sa inyo na pag nakatulog ka ngayong gabi, wag mo tong gawin. Pero pag di ka nakatulog, bumalik ka rito sa Lunes. Sabado ngayon ha, bumalik ka rito sa Lunes, mag-fill up ka na ng form. Iyan na ang magiging passport mo sa eroplano ng Jinga. Okay? So maraming salamat po. Yun lamang po. Sir, salamat. Taga-Bataan pa to, uuwi, di ba? At ang napakaganda ho neto, ito lang po iwan ko sa inyo. Marami kayong nasalihan, hindi nyo nga nakita yung may-ari. Hindi nyo nga napagpaliwanag yung may-ari. Bilhin nyo kami may-ari, kami tutulong, kaya advantage po sa inyo. O bago tayo matapos, nakita ko dyan si Bong Plata. Si Bong Plata po, siya nakikita nyong picture dito, na sa loob ng 7 weeks, kulang 1 million ang kinita at nakabili ng bagong Land Cruiser. Alam nyo, ang unang check niya, 120,000. First check niya, 1 linggo. O para makilala nyo, welcome natin si Bong Plata. Bong, pare, pasuyo. So kaya po kami umaharap dito sa harap. Kung sakali pong gawin nyo itong negosyo to, itong Jinga Juice, isa po kami sa pwede nyo makatulong. So para dun po sa mga bago, naman po akong empleyado sa KFC. Okay, meron po ba rito empleyado? Yan. Ako po, 4.5 years po akong empleyado, Kentucky Fried Chicken. Dati lang po ang trabaho ko, service crew. Ngayon po, medyo artistahin na. Ako, mapalakpakan dyan. Pogi na ba, ma'am? Medyo pogi-pogi na, di ba? So, na-invite po ako dito sa ganitong sistema. Naniwala lang po ako, saka nagtiwala. Yun po yung lagi ko sinasabi kasi yung isang bagay na paniniwalaan mo, mangyayari. At magtiwala ka doon sa nag-invite sa'yo. Hindi ka dinala rito para pakainin lang. In-invite dito para aksayin yung oras mo at hindi kayo inimbitahan dito para kakitaan. In-invite ka rito para i-share sa'yo yung magandang opportunity. Bong, gabi na eh. Bakit? Kahit saan ba lugar, hindi ka gagabihin? At ito, tanong, ginagabi nga tayo, hindi naman tayo umaasenso eh. O dito, okay lang magabihin tayo sa Jinga Juice? Okay lang, payaman naman. Tingnan nyo, yumaman po ako. Grabe. Nung naniwala po ako at nagtiwala kay Idol Gary, first check ko po dito. Kumubra po agad ako, ma'am sir. 120,000, pwede na po ba? 120,000, 1 linggo. Pagod po ako ngayon, galing ako ng Batangas, nagtok ako kanina, pero okay lang. Nandito pa rin ako sa office, oh. 120,000, pwede naman pang kape-kape? Pwede na ma'am, subukan mo ikape to ma'am, nervyosa ka. 1 linggo, alam nyo po ba pagtatrabaho ko ng 1 taon sa employment to? Ito yung deposit slip. Pinapakita po namin, ayaw maniwala ng iba. First check ko, 120,000. August 24. Sumunod na Friday po, August 31. Magkano po? 140,500. O magkano na po ako 2 weeks? Magkano na po ako 2 linggo? Bawi. 2 years ko na po yan sa employment pagtatrabahuhan. Diba? Konting oras lang oh. Oh, ma'am, sir. August 31, September 7. Magkano po? O magkano na ako 3 linggo? Di nyo na makompute, ma'am? Ang hirap na sa math, no? 144,500. Pang 1 month ko rito. Pang 4 na linggo ko, 148,000. Pwede na? O, bibigyan nyo ba ng time? Dapat bigyan natin ng oras, ma'am, oh. Pang 1 month and 1 week ko, 123,000. Masama pa loob nyo, ma'am? O, diba? O ma'am, September 21, September 28, medyo sumama loob ko, medyo bumaba. 107,000. Pero ma'am, ang maganda, bumobelo yung grupo ko. Ma'am sir, last Friday ko, October 5, 123,000. Anong date po kahapon? Friday kahapon. Ito Sabado kahapon. 154,000. Pwede na? Pwede na ma'am. Ito, original checks ma'am sir. Hindi ko pa napa-encash. Okay? Ito po, check ito, original. Okay? Sa next Friday, 150,000 na naman ako. Magaling po ba ako? Hindi, ma'am. Crew nga ako sa KFC. Ang magaling po dito, yung sistema. Okay? Imagine niyo 154,000, original checks po ito. Kaya po siya marami, pinasok ko asawa ko, saka anak ko, saka yung isa kong asawa.
Joke lang, ma'am, sir. Ang punto ko dito, 154,000. Ang hirap ubusin ito. Imagine niyo. Okay? Ang maganda lang ho dito, dahil sa ganda ng sistema, kumita na po ako ng 1.1 million. Wala ho ba palakpakan dyan? Dahil sa ganda ng negosyo, bumili po ako ng Land Cruiser Prado. Ito po siya. Yan po. Imagine niyo, ma'am, sir, sino naka-Prado ngayon sa Pilipinas? Mga negosyante sa politician na nangungurakot. O dito sa Jingo Juice, naka-Land Cruiser Prado ako. Ma'am, grabe, dinala ko kanina. Walang lubak. Ito po yung susi. Ang maganda ko dito sa susi, pag lumalapit ako, kusang bumubukas yung pinto. Hindi, joke lang po yun. Kailangan mo siyang pindutin, saka buksan. Pero ang punto ko, ma'am, dati, hindi ako makapag-drive na sasakyan. Ang dinadrive ko dati, map. Yan, inubot tuloy si ma'am. Ma'am, nagdadrive ako dati, map. Alam niyo yung map, ma'am? Panlinis ng sahig. 1 million times kong minap yung sahig ng KFC. Hindi ako yumaman. 4.5 years po ako sa KFC. Naipon ko uniform. Nakaipon ka rin na uniform, ma'am. Walang nangyari sa buhay ko dun, ma'am. Dito lang pala sa Jingo Juice ko makukuha at matutupad yung mga pangarap ko. Sabi nga nila, magdidikit sa sumama ka sa payaman. Ano mangyayari sa'yo? Sumama ka sa adik, ma'am. Ano mangyayari sa inyo? Adik ka ba, sir? Hindi naman. Sumama ka sa negative. Ano mangyayari sa buhay mo? Sumama ka sa payaman, yayaman ka. Ang dami na yung yumayaman sa Jingo Juice. Sumabay na kayo, magde-December. Ang dami kong grupo, maglalabasan at naglabasan na ng sasakyan. Okay? Grabe ho. Pag hindi ka sumabay dito, para ka nagtampo sa bigas. Bakit? Opportunity po itong Jingo Juice. Kapag pinakawalan mo, maiiwanan ka. Yung grupo ko sa Batangas, Honda City, brand new, Honda Civic. Baliw na baliw sa Jingo Juice. Kaya please, kung ikaw ay nakakita nito, nakarinig nito, gawin mo agad. Bakit? Minsan lang kumatok ang opportunity. Pag pinakawalan mo, baka kunin ng iba. At sayang, ma'am, sir, bibili ka lang ng isang bag. Pagbili mo, dealer ka na. Libre 2 boxes. May gwardiya ka, may TV, may pre-taste, may elevator, may tutulong pa sa inyo. Wala namang ikaw babayaran tubig, kuryente. Walang boss. Mag-i-invite ka lang. Pag sumali, 1,000. Alam nyo po ba ang 1,000 pesos? 3 days na yan ng isang empleyado sa probinsya. Diba? In 30 days, meron kang 30,000. Eh kung 2,000, 2,000 per week is 8,000 per month. Ano ka ba naman? Magdesisyon ka na. Bakit? May 7,799 ka sa bulsa mo. Lagay mo sa bangko. Lagay mo sa Union Bank. Magkano tutubuin? In 1 year, 79 pesos o 78 pesos lang. Ba't di po tayo mag-isip? Inegosyo mo. Bili mo na cellphone yan. Wala pang camera yan. Dito sa Jingo Juice, nabibili ko yung gusto kong mabili. Bakit? Payaman kami sa Jingo Juice. Okay ho ba yan? Ma'am, nakakabili ako ng Rolex. Hindi ko to niyayabang, ma'am. Imagine niyo yung Rolex ko, kulang-kulang kalahating milyon. Imagine niyo, yung relo ko dati, wall clock eh. May wall clock ba kayo, ma'am? Ganun kalaki yung relo ko. O, sa Jingo Juice, grabe ho. Alam niyo po ba yung 7799 mo? Isang cellphone lang yan. Bili mo ng TV rep, gastos. Alam niyo po ba? Yung isang 7799 mo, isang ordinaryong cellphone lang yan, katulad nito. Isang cellphone lang yan na dual SIM. Baka nga lampas pa 7799 yan eh. Nagawan nga natin ang paraan yung cellphone eh. Loloadan hindi. I-charge hindi. Di ba gastos siya mga yan? Pag nasira, ipapagawa hindi. Diba? Isang gantong cellphone lang yan. At alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, baka isang gantong cellphone lang yan na Nokia na may camera, ma'am mo. Diba? Alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, baka isang gantong cellphone lang yan na Nokia RT, oh. Alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, may mga cellphone ko, ba't nagkawalaan na? Alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, baka isang ganito lang yan na Nokia, oh. Diba? At alam nyo po ba, isang 7799 mo, baka 5 ganito lang yan, ang Nokia Arte. Ma'am, ang isang 7799 mo, ma'am, baka 5 ganito lang yan. Ang bili ko rito, 40,000. Ang tawag po dito, Lumia 800. Okay? Alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, baka 30 ganito lang yan, ma'am. 30. Bakit, ma'am? Yung cellphone ng upline ko, ni Idol Gary, yung may-ari, kalahating milyon. Ito po yung anak. Ang bili ko rito, 250,000. Wala po bang palakpakan dyan? Cellphone, ma'am, 250,000. Isang kotse na yun eh. Ang tatak nito, ma'am, Vertu. Shangri-La Mall sa Greenbelt mo lang ito mabibili. May sarili po siya secretary sa jewelry. Kaya po siya mahal. Tingnan niyo, dumami contacts ko nung nag-Jingo Juice ako. Ang dami kong cellphone, no? Kaya po ako maraming cellphone. Nagsa-sideline din po ako. Nagbebenta akong cellphone. Gusto mo bumili, sir?
Sige na sir, 2 gives. Nagad yung punto ko. Dati lang ako crew ng KFC. Naka-cellphone ako, 250,000. Naka-Rolex ako ngayon, kalahating milyon. Naka-Land Cruiser ako, pogi na po ba? Pwede na po, ma'am? O di mo, sir, nagad nyo? Dito pala sa Giga Juice, pag nagkakapera ka, gagandang lalaki ka, maliwanag ko ba? Tingnan nyo, bago yung hairstyle ko ngayon, no? O di ba? Kaya please, kung na-interest kayo, mag-desisyon ka. 7799, nakakabago ng buhay yan. Maliwanag po ba? O yun lang po. So last na message na lang po, pag hindi ka nakatulog mamaya pag uwi mo, naintindihan mo, Jinga Juice. Pero pag nakatulog ka, puyat ka lang. Yun lang po. Salamat po nga. Biri mo.